sa inyong lahat! Ako si Lorime Comayas at ito ang Kwento Mo To. Sa episode natin ngayon, ating pakinggan at talakayin ang isang kwentong tumatak sa maraming Pilipino. Ang kwento ni Mabuti na Genoveva Edrosa Matuti. Ito ay kwento ng isang guro na kilala sa kabutihan, ngunit may dalang lihim at sakit na hindi alam ng kanyang mga estudyante. Simulan na natin! Sa isang lumang paaralan, may mga silid na luma na ang dingding at may mga upuang tila matagal nang naggamit ng maraming henerasyon ng estudyante. Ang paaralan ay hindi marangya, ngunit sa lugar na iyon, may isang guro na nagiging liwanag ng mga bata. Ang kanyang tunay na pangalan ay Ma'am Fe. Ngunit hindi iyon ang tawag sa kanya ng mga estudyante. Mabuti! Mabuti ang sagot mo! Mabuti ang pagsisikap mo, anak! Sa araw-araw na klase, palagi niyang sinasabi ang salitang mabuti. Kapag may mga batang nahihirapan sa aralin, siya ang unang lumalapit. Kapag may batang walang tiwala sa sarili, siya ang unang nagbibigay ng lakas. At dahil doon, tinawag siya ng mga estudyante bilang Ma'am Mabuti. Anak, huwag kang matakot. Mabuti ka. Kaya mo yan. Sa paningin ng lahat, si Ma'am Mabuti ay masayahin, matatag, at palaging handang ngumiti. Pero tulad ng ibang tao, may itinatago rin pala siyang sakit. Isang sakit na hindi niya kailanman ibinahagi sa klase. Isang araw, matapos ang klase, napansin ng isang estudyante na tila may kakaiba kay Ma'am Mabuti. Hindi siya tulad ng dati. Tahimik siya, malalim ang iniisip, at bigla siyang lumabas sa silid. Dahil sa pag-alala, sinundan siya ng estudyante. Ma'am Mabuti? Ma'am? Nasaan po kayo? Naglakad ang estudyante sa pasilyo, tahimik na ang paligid, unti-unti nang umuwi ang mga bata. Hanggang sa makita niya si Ma'am Mabuti. Nasa isang sulok, nakaupo at umiiyak. Ma'am, bakit po kayo umiiyak? May nangyari po ba? Nagulat si Ma'am Mabuti. Parang ayaw niyang makita siya ng kahit sino sa ganoong kalagayan. Pinilit niyang tumayo at punasan ang kanyang luha. Wala. Wala. Ito na. Ayos lang ako. Hindi po, ma'am. Nakikita ko pong umiiyak kayo. Kayo po laging nagsasabing mabuti. Kayo po lagi ang nagpapalakas ng loob namin. Ngayon po, ako naman po ang magtatanong. Ma'am, ano pong problema? Sandaling natahimik si Ma'am Mabuti. Parang sa unang pagkakataon, may nakakita sa tunay niyang nararamdaman. At doon, unti-unti niyang binuksan ang kwento ng kanyang buhay. Anak,
may mga bagay pala sa buhay na kahit gaano kakabuti sa iba, may mga sugat pa rin hindi ko magaling. Ma'am, may asawa ako. Mahal na mahal ko siya. Pero, hindi kami legal. Hindi ako ang legal na asawa. Ha? Ma'am? Ibig sabihin po, sa mata ng batas, wala akong karapatan. At ngayon, nawala siya. Parang tumigil ang mundo ng estudyante. Hindi niya inaasahang ang guro niyang palaging masaya ay may dinadalang ganitong bigat. Nang nawala siya, gusto kong magpaalam. Gusto kong makita siya sa burol. Pero hindi ako pinayagan. Bakit po, ma'am? Dahil sabi nila, hindi ka legal na asawa. Hindi raw ako dapat pumunta. Hindi raw ako dapat umiiyak. Hindi raw ako kabilang. Tahimik ang estudyante. Hindi niya alam kung paano niya aaliwin ang isang taong sanay maging sandalan ng iba. Pero lumapit siya. Ma'am, kahit po hindi kayo legal, alam ko pong mahal niyo siya. At alam ko rin pong mabuti po kayo. Napatingin si Mama Buti sa bata. May luha pa rin sa kanyang mga mata, ngunit sa gitna ng sakit, may bakas ng pasasalamat. Salamat anak, mabuti ka rin. Kinabukasan, pumasok muli si Mama Buti sa klase. Nagturo siya ng parang walang nangyari. Ngumiti siya, nagpatawa siya, at muli niyang sinabi ang paborito niyang salita. Class, mabuti ang inyong ginawa ngayon. Mabuti ang inyong pagsisikap. Ngunit ang estudyanteng nakakita sa kanya, hindi na siya kailanman tumingin kay Mama Buti sa parihong paraan. Dahil nalaman niyang ang kabutihan pala ay minsan galing sa matinding sakit. Ang kwento ni Mabuti ay hindi lang tungkol sa isang guro, ito ay kwento ng isang taong piniling maging mabuti kahit hindi mabuti ang mundo sa kanya. Pinapakita ng kwento na ang guro ay hindi lang tagapagturo, sila rin ay tao. May sugat, may lihim, may sakit. Pero araw-araw, pumasok sa silid-aralan upang magbigay ng pag-asa sa mga batang nangangailangan. At minsan, ang mga taong palaging nagsasabing, mabuti, sila pala ang pinakamaraming pinagdadaanan. At iyan ang ating podcast episode tungkol sa kwento ni Mabuti ni Genoveva Edrosa Matuti. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kabutihan ay hindi lang salita, kundi isang pagpili araw-araw kahit mahirap. Ako si Lorime Kumayas at ito ang Kwento Mo To. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa sunod nating kwento.